Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2731 hanggang Kabanata 2740. Kabanata 2731. Ngunit pagkatapos ng isa pang kalahating oras, hindi pa rin lumabas si Hansen mula sa Good Fortune Pool. Ngayon, mukha ring nagulat si Lee Chun-kyo. Isang oras na ang lumipas, at hindi pa rin siya lumalabas. Ito ba ang makakaya ng isang primitive deified, di ba? Sabi ni Shale na halatang nagulat. Tumango si Lee Chun-kyo at sabi, ayon sa pinakamainam nating teorya, ang mga half-deified ay makakayanan lang ang kalahating oras sa pinakamataas. Maliban na lang kung makapukaw sila ng isang vision. Kung ganun, pwede silang tumagal ng higit sa isang oras. Ang isang primitive deified, makakayanan ng isang oras, huminto si Lee Chun-kyo sa pagsasalita. Iniisip niya kung bakit ganoon katagal si Hansen, at bakit hindi pa rin lumalabas. Ngunit hindi nila alam, si Hansen mismo ay kasing nalilito rin tulad nila. Nakonsumo na niya ang higit na kapangyarihan kaysa sa dati niyang katawan, ngunit hindi siya tumitigil. Pakiramdam niya, kaya pa niyang sumipsip ng mas marami pa. Parang nasira ang kanyang nervous system, at hindi niya alam kung kailan siya dapat mapuno. Deified Jin Dagdag 1. Deified Progress, 3100. Biglang may narinig siyang boses sa kanyang tenga. Nagulat siya. Nang marinig niya ang sinabi nito, sobrang tuwa niya. Grabe! Ang tubig sa Good Fortune Pool ay pwede palakihin ang bilang ng aking deified genes. Talaga bang tulad ng ipinahayag ng Very High? Ang mga tubig na ito ay narito dahil ang deified genes ay humalo na sa tubig mismo, sobrang tuwa ni Hansen. Matagal-tagal na mula nang huling makakuha siya ng deified gene, at hindi siya makapaniwala na makukuha niya ito dito. Sinubukan na ni Hansen na kumonsumo ng deified genes noon, ngunit hindi niya ito matuno. Ngunit ang mga mutated deified genes na ito ay nasisipsip ng walang problema. Sa ngayon, hindi iniintindi ni Hansen kung gaano katagal siya kailangang manatili sa ilalim ng tubig. Ito ay isang pambihirang pagkakataon, kaya hindi siya titigil hanggat hindi siya busog na busog. Deified Gene Dagdag 1. Deified Progress, 4100. Dinaglaon, narinig ni Hansen ang isang katulad na anunsyo sa kanyang utak. Pagkatapos marinig ulit ang anunsyo, mas pinagsikapan ni Hansen na sumipsip ng kapangyarihan ng Good Fortune Water. Ang kanyang katawan ay lumulubog ng mas malalim sa pool. At habang mas lumalalim siya, mas tumitindi ang kapangyarihan ng Gene. Lumulutang si Hansen sa loob ng Good Fortune Pool, patuloy na sumisipsip ng kayang makuha. Si Shale at Lee Chun-kyo ay nanatili sa labas, halatang natatakot. 2 oras na silang naghihintay, ngunit walang palatandaan na babalik si Hansen sa ibabaw. Ito mismo ay malaking problema. Si Shale ay isang deified nang pumasok sa Good Fortune Pool, at nakapukaw pa nga siya ng vision, ngunit tumagal lang siya ng 2 oras. Ngayon, si Hansen ay halos ganoon nakatagal sa loob, ngunit wala pa ring senyales na lalabas. Napakakaiba nito. Dapat ay half-deified pa rin ang katawan ni Hansen. Siguro ay sumipsip siya ng sobrang kapangyarihan ng Gene. Kahit na lahat ng iyon ay kapaki-pakinabang, dapat ay napuno na ang kanyang katawan. Paano pa siya nananatili sa ilalim? Bulong ni Shale. Tumingin si Lee Chun-kyo sa tubig ngunit hindi nagsalita. Pinag-iisipan niya kung ano ang maaaring nangyari kay Hansen. Maraming posibilidad ang naisip niya, ngunit wala ni isa ang makatuwiran. Sa madaling sabi, maliban kung naging deified na si Hansen, dapat ay pinasabog na siya ng kapangyarihan ng Good Fortune Pool. Kung naging deified si Hansen sa loob ng Good Fortune Pool, dapat ay may malaking kilusan sa ibabaw para ipakita sa kanila ang nangyari. Dapat ay napansin nila iyon. Hindi dapat katahimikan ang pool sa kasalukuyan. Ngunit parang imposibleng namatay si Hansen sa ilalim. May mga nilalang na namatay sa pool dati dahil sa sobrang kapangyarihan na kanilang nasipsip, ngunit habang namamatay, sumasabog ang kanilang kapangyarihan ng marahas. May hahalata ito ni Shale at Lee Chun-kyo kung nangyari iyon. Ano ang ginagawa niya sa ilalim? Hindi nakatiis ang kuryosidad ni Lee Chun-kyo. Kahit na siya ang namamahala sa Good Fortune Pool, hindi niya basta pwedeng sumisid at tignan. Ang Good Fortune Pool ay may pambihirang kapangyarihan ng Jin, ngunit sobrang komplikado ng mga sangkap nito.
Kapag naabot ng isang tao ang pinakamataas na antas ng mapanganib na gene powers at umalis sa pool, maaari nilang dahan-dahang alisin ang mapanganib na kapangyarihan. Ngunit ang kanilang core genes ay maaapektuhan magpakailanman. Makakaranas sila ng side effects mula noon. Hindi naaapektuhan ng mga side effects na ito ang katawan at practice, ngunit kung gusto ng tao na pumasok muli sa good fortune pool, mas mabilis niyang masisipsip ang mapanganib na gene powers. Maaaring maging delikado kung uulitin niya ito. Kaya, ordinaryong tao ay makakakuha lang ng benepisyo sa unang beses na pumasok sa good fortune pool. Ang muling pagpasok ay nagpapalala sa side effects. Pagkatapos ng ilang beses, karamihan sa mga tao ay hindi na pwedeng hawakan ang tubig. Ganoon ang sitwasyon ni Lee Chun-kyo. Gusto niyang sumisid sa pool at tingnan, ngunit hindi niya pwedeng gawin. Si Shale ay kakapasok lang sa good fortune pool, kaya hindi rin siya pwedeng pumasok muli. Wala silang magawa kundi manood mula sa gilid ng pool. Umaasa silang lalabas si Hansen para malaman nila kung ano ang nakamit niya doon. Deified Jin Dagdag 1. Deified Progress, 56/100. Si Hansen ay patuloy na sumisipsip ng kapangyarihan ng Good Fortune Water. Ang progreso ng pagiging deified niya ay tuloy-tuloy na umuusad. Magiging deified ba ako? Sobrang excited ni Hansen. Kung magiging deified siya rito, magkakaroon siya ng batayang karapatan sa mata ng universo para magsimula ng sariling lahi. Ibig sabihin, maaari niyang katawinin ang mga tao at magsimula ng digmaan para sa isang lantern sa Geno Hall. Maaaring maging high race ang mga tao. Ang pakikipaglaban sa Extreme King o sa isang malaking lahi tulad ng Sky ay hindi praktikal. Kailangan niyang hanapin ang mas mataas na lahi na may kaunting deified, o wala man lang. Kung ganun, tiwala si Hansen sa kanyang kakayahan na piliin ang target. Siyempre, may koneksyon ang bawat high race. Hindi niya basta pwedeng simulan ng digmaan laban kanino man. Tulad ng rebate, kung may magtatangkang simulan ng Lantern War laban sa kanila, kailangan nilang isipin kung paano tutugan ang Sky Palace. Ngunit hindi masyadong nag-aalala si Hansen. Kailangan lang niyang hanapin ang high race na kaalyado ng Extreme King at puputulan ang kanilang lantern. Wala namang pagmamahal sa pagitan niya at ng Extreme King, kaya darating din ang laban balang araw. Deified Jin Dagdag 1. Deified Progress, 98/100. Habang lumilipis ang oras, tumataas ang progreso ng pagiging deified ni Hansen. Ramdam niya ang kapangyarihan na nag-iipon sa kanyang katawan. May mga pagbabago sa kanyang katawan na parang kayang baguhin ang langit at lupa. Ang mga pagbabagong ito ay hindi konektado sa kanyang 4 na Geno Arts. Ang kanyang katawan mismo ang nagbabago. Isang proseso na hindi niya mailarawan. Ang kanyang laman, buto, organo, at bawat selula sa kanyang katawan ay nagbabago. Deified Jin Dagdag 1. Deified Progress, 100/100, Evolusyon ng Katawang Diyos. Nang maabot ang 100 na progreso, pakiramdam ni Hansen na ang kanyang katawan ay isang bulaklak at ang bawat talulot ay unti-unting nahuhulog. Parang isang ahas na nagpapalit ng balat. Napakabihira ng pakiramdam, ngunit sobrang sarap. Kabanata 2732. Beats. Bago pa man nila maunawaan ang nangyayari, isang anino ang sumulpat mula sa tubig ng bukal. Isang malatubig na anyo ng isang matandang dambuhalang hayop ang lumitaw. Napakalaki at nakakatakot ang halimaw. May 2 ulo ito, at 4 na pakpak ang kumalat sa kanyang likod. Nang ito'y lumitaw, umungol ito papunta sa langit. Ang nakakabinging dagandong ng kanyang ungol ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Isang 2 ulo na demonyong dragon. Bakit nakikita natin ang isa sa mga lumang halimaw na ito? Ang bloodline ng Crystallizer ay hindi pwede magkaroon ng kaugnayan sa 2 ulo na demonyong dragon. Si Lee Chun-kyo ay nakatitig sa nilalang na nakita niya na halatang nagulat. Punong-puno ang kanyang isip ng tanong. Bago pa siya makahanap ng sagot sa mga tanong na iyon, nawala ang imahe ng 2 ulo na demonyong dragon. Isang segundo lang, isang panibagong nilalang ang sumulpat mula sa pool. Napakalaki ngunit elegante ang hugis nito, parang sinaunang ibon sa mga alamat. Pinapahinga nito ang mga pakpak habang umaangat mula sa tubig. Lumilipad ito sa paligid ng Good Fortune Pool at nagpakawala ng tila sigaw ng lawin. Diyos na Phoenix, si Lee Chun-kyo ay nagpractice ng very high sense ng hanggang sukdulan, ngunit napatla pa rin ang kanyang mukha. Hindi na niya mapanatiling kalmado ang kanyang puso. Hindi lang isang vision ang na-trigger ni Hansen, 2 pa. Mahirap paniwalaan. Ang 2 ulo na demonyong dragon at ang Diyos na Phoenix ay mga lumang xenogeneics. Matagal nang nawala ang kanilang bloodlines, at mahirap makakita ng kahit na anong bakas nila sa universo.
Kahit na may naiwan pang bakas ng kanilang presensya, tiyak na hindi ito matatagpuan sa isang crystallizer. Hindi maisip ni Lee Chun-kyo kung paano na-trigger ni Hansen ang visions ng dalawang napakamakapangyarihang Xenogeneics, ngunit malinaw na hindi pa tapos ang nangyayari. Nang nawala ang imahe ng Diyos na Phoenix, ang Good Fortune Pool ay patuloy na nilalampasan ng alon pagkatapos ng alon. Lumitaw ang panibagong imahe. Nakanganga si Shale. May bloodline siya ng lion, at sobrang swerte niya na na-trigger niya ang Lionhead Lion Vision sa Good Fortune Pool. Si Hansen ay isang crystallizer lamang, ngunit nakapukaw siya ng 3 visions ng lumang nilalang. Mahirap paniwalaan na hindi nagkakamali ang kanilang mga mata. Mas nakakatakot pa, patuloy na lumilitaw ang visions. Ang mga Xenogeneics ay lumilitaw ng sunod-sunod, para bang ito ay pang-araw-araw na pangyayari. Parang nagmukhang zoo ang langit sa ibabaw ng Good Fortune Pool. Si Lee Chun-kyo at Shale ay nakatayo sa harap ng pool, frozen sa kanilang pwesto. Nakatingin sila sa mga nagaganap na visions, tila natulala. Hindi na gumagana ang kanilang utak. Hindi nila kayang bumuo ng lohikal na pag-iisip tungkol sa kanilang nakikita. Hindi nila maisip kung bakit ipinapakita ng Good Fortune Pool ang napakaraming grand visions. Hindi pwede na may kaugnayan ang mga nilalang na ito sa crystallizer sa pool. Paano nila lahat ipinapakita dahil kay Hansen na mula sa isang mahina na lahi? Wala ring ideya si Hansen kung ano ang nangyayari. Naabot na ng kanyang deified genes ang 100. Pagkatapos ng ebolusyon ng kanyang god body, lumitaw ang vision sa kailaliman ng Good Fortune Pool, tapos dumaan sa kanya at nawala sa ibabaw ng kanyang ulo. Sa bawat pagkakataon, naramdaman ni Hansen na may kakaibang bagay sa kanyang katawan na natatanggal. May isang pakiramdam na parang phantom sa kailaliman ni Hansen na halos hindi niya ramdam. Pakiramdam niya ay may natatanggal sa loob niya, ngunit parang hindi ito nakakaapekto sa kanya. At nang lumitaw ang mga kakaibang visions, pinapadalisay nila ang gene power sa kanyang katawan. Pinabilis ng mga pagbabagong ito sa kanya ang proseso. Iniisip ni Hansen sa kanyang puso, ang mga nilalang sa sanctuaries ay nilikha mula sa Xenogeneic blood ng mga nasa universo, at kumain ako ng maraming laman ng nilalang noong nandun ako. Kinuha ko ang kanilang genes para palakasin ang sarili ko. Baka ang dugo nila ang naaapektuhan sa ilang antas. Ang panahon ko sa sanctuaries ay nag-iwan ng ilang bakas ng blood genes ng mga nilalang na iyon. Pag-e-evolve ng god body, na-trigger ang mga maliliit na gene messages. Ganon kaya lumilitaw ang mga kakaibang visions na ito. Sa tingin ni Hansen, makatwiran ang hula niya, ngunit hindi niya alam kung totoo. Wala rin siyang oras para kumpirmahin ito. Nang marating niya ang dulo ng palaisipan na ito, naabot na ng kanyang katawan ang pinakamahalagang sandali ng ebolusyon. Wala na siyang oras para sa iba pa. Nagsimulang damaloy ang pagbabago sa laman ni Hansen, parang binabaliktad ang kanyang mundo. Parang bawat selula sa loob niya ay muling ipinanganak. Ginawa nitong kasing dalisay ng bagong panganak na sanggol ang kanyang katawan. Wala nang bahaging hindi bago at malinis. Ngunit hindi narinig ni Hansen ang pagtatapos ng ebolusyon ng kanyang god body. Tumigil ang kanyang katawan sa pag-evolve, at ang 4 na Geno-Art sa loob niya ay nagsimulang tumakbo. Ang Blood Pulse Sutra, Dangshan Sutra, Jad Esken, at The Story of Genes, sabay-sabay na tumakbo ang 4 na Geno-Art sa katawan ni Hansen. Natuyo ang kanyang bibig sa gulat. Maraming aspeto ng 4 na Geno-Arts ang pareho. Kung sabay silang tatakbo, maaaring magkaroon ng conflict. Maaaring masira pa ang kanyang chi. Sa worst case scenario, maaaring bumagsak pa ang katawan ni Hansen. Ngunit sa kabila ng kanyang pangamba, maayos na tumakbo ang 4 na Geno-Arts, at tila walang apektado sa katawan ni Hansen. Walang conflict o sagupaan sa pagitan nila. Ang Blood Pulse Sutra at Jad Esken ay Xenogeneic powers. Apektado nila ang mga selula ng buong katawan niya. Ang mga pagbabagong dala nila kay Hansen ay malalim at kakaiba. Ngunit magkaiba ang focus at layunin ng dalawang skills. Bagamat parehong apektado ang selula ni Hansen, ang Blood Pulse Sutra ay nakatuon sa dugo at mga organo. Ang Jad Esken ay inilalagay ang kapangyarihan sa buto ng katawan. Sa impluensya ng dalawang powers, inilalabas ng buong katawan ni Hansen ang kanyang deified potential. Maraming illusory substance chains ang nabuo sa katawan niya. Ang Dangshan Sutra at The Story of Genes ay powers ng gene armaments. Apektado nito ang katawan ni Hansen, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nagmumula sa armaments mismo. Mabilis na nagbago ang Dangshan armor at spell, naglalabas ng substance chains habang ginagawa ito. Malinaw na magkaiba ang dalawang substance chains. Ang substance chains ng Dangshan armor ay itim.
Napakakomplikado ng bawat link para bang kumakatawan ito sa bawat batas ng kalikasan sa universo. Ang substance chain ng spell ay puti. Para bang ganap na independyente sa mga alituntunin ng universo. Nasa sarili ito, walang iniikutan. Maliban sa koneksyon ng spell kay Hansen, para bang nasa labas ito ng universo. Habang patuloy na nagbabago ang apat na Geno Arts, nagsimulang magbago rin ang katawan ni Hansen. Naging xenogeneic gene ang kanyang katawan. Mukha siyang nakakatakot, humanoid xenogeneic. Ngunit bago pa man matapos ang ebolusyon ng apat na Geno Arts, nang malapit ng maging deified si Hansen, bigla niyang naramdaman ang kapangyarihan ng apat na Geno Arts na bumalot sa kanyang katawan. Nagkaroon ng conflict. Paf! Ubos si Hansen ng dugo. Nawasak ang mga selula ng kanyang buong katawan sa conflicting force ng apat na powers. Halos hindi niya kayanin ang pressure at nasaktan ang kanyang kapangyarihan. Ang apat na powers na halos naging deified ay nawala. Ang substance chains na halos nabuo ay bumagsak. Kabanata 2733. Sa kabutihang palad, kahit hindi pa ganap na naging deified si Hansen, ang kanyang katawan ay kasing lakas na ng isang deified. Kung isa lamang siyang ordinaryong half-deified, ganap nang mabubuwal ang kanyang katawan sa apat na nagkakagulong powers. Bagamat hindi pa ganap na nasira si Hansen, hindi maganda ang sitwasyon. Nang mawala sa ritmo ang apat na powers, nagsimulang magbanggaan ang mga ito ng may nakakapinsalang puwersa. Kahit gaano kalakas ang katawan ni Hansen, hindi nito kayang tiisin ang ganitong klaseng banggaan ng matagal. Ginagawa ni Hansen ang lahat para mailapat ang kanyang Geno Arts. Kailangan niyang maibalik sa ayos ang magulong powers, ngunit mabilis niyang napagtanto na halos imposibleng gawin iyon. Kapag inilalabas niya ang Blood Pulse Sutra, napapalakas nito ang kapangyarihan ng Blood Pulse Sutra. Ang tatlong natitirang powers ay nagtitipon at kumokontra dito. Ang patuloy na agos ng powers ay nagpapahirap kay Hansen na maibalik ang balanse. Kapag inilabas ang tatlong natitirang Geno Arts, parehong resulta ang nangyayari. Kaya't kaya lamang ni Hansen na ilabas ang isang Geno Art sa bawat pagkakataon. Wala siyang paraan para ilabas ang apat ng sabay-sabay. Nagkakagulo ang kanyang mga Geno Arts habang sinusubukang ayusin ang kanilang balanse. Naiwan si Hansen na hindi alam ang gagawin. Kahit anong pilit, hindi niya makita ang paraan para magtulungan ang lahat. Kailangan kong magpakatapang. Nararamdaman ni Hansen na mas nasisira ang kanyang katawan bawat segundo. Kung hindi niya makokontrol ang kanyang powers at maibalik sa tamang daloy, malamang na mamamatay siya sa kamay ng kanyang sariling kakayahan. Wala nang oras si Hansen para mag-alinlangan. Hinati niya ang isip niya sa apat at inilabas ang apat na Geno Arts ng sabay-sabay. Gusto niyang kontrolin ang apat na powers ng sabay at maibalik sa tamang daloy upang mapanatili ang balanse ng lahat. Nakaya na niya itong gawin ng isang beses noon. Umaasa si Hansen na maulit ang sandaling iyon at mapatakbo ng sabay ang apat na Geno Arts. Ito lamang ang kanyang pag-asa para maibalik ang normal na daloy. Mabilis niyang natuklasan na napakahirap ilabas ang apat na Geno Arts ng sabay. Bago nasaktan ang katawan ni Hansen, hindi ganoon kahirap ilabas ang apat na Geno Arts. Ngunit ngayon, malubha na ang pinsala sa kanyang pulse. Dagdag pa, magulo ang apat na powers. Mas mahirap ibalik sa ritmo ang mga ito kaysa sa dati. Nang inilabas ni Hansen ang apat na Geno Arts, lalo pang tumindi ang conflict sa loob ng kanyang katawan. Mas malalim na itong sumisira sa kanyang laman. Parang hinahati ang kanyang puso at baga. Hindi niya mapigilan ang isigaw. Parang hinahati ang pulse, mga ugat, at organo niya ng isang malupit na puwersa. Alam niya na hindi siya pwedeng huminto. Kailangan niyang ibalik sa tamang daloy ang apat na powers. Kung hindi, isang malupit na katapusan ang naghihintay sa kanya. Pinaglabanan ni Hansen ang sakit at patuloy na sinubukang ilabas ang apat na Geno Arts. Gusto niyang maibalik ang lahat sa normal. Ngunit sa bawat paglabas, mas nasisira ang katawan niya. Dumadaloy ang dugo mula sa sugatang laman. Immortal Dragon. Tumalon ang puso ni Hansen. Lumabas ang itim na kristal mula sa kanyang Sea of Soul, mukhang Immortal Dragon. Ginagamit nito ang Immortal Substance Chains para ayusin ang katawan ni Hansen. Nasisira ang katawan ni Hansen, ngunit kaagad na inaayos ng Immortal Dragon. Pinaglabanan ni Hansen ang sakit at nakatuon ang isip para maibalik sa ayos ang apat na Geno Arts. Napakasakit ng proseso. Kahit sino na mahina ang loob ay mabibigo. Pinaglabanan ni Hansen ang sakit na parang hinahati ang puso at nililinis ang laman sa buto. Unti-unti niyang ginagabayan ang apat na Geno Arts pabalik sa tamang daloy. Sa kabutihang palad, malakas ang healing power ng Immortal Dragon.
Kung hindi, kahit kayang tiisin ni Hansen ang sakit, pwede na lang siyang mapunit. Pagkatapos ng isang oras ng paghihirap, naibalik ni Hansen ang 4 na Geno Arts sa tamang daloy. Ngunit hindi doon nagtatapos ang problema. Pag naibalik sa tamang daloy ang 4 na Geno Arts, tumakbo ito ng sobrang bilis. Muling gumawa ng prototype substance chains, at nagsimulang mag-level up si Hansen patungong deified. Napagtanto ni Hansen na naipit siya sa walang katapusang siklo. Natupad na ng kanyang katawan ang mga kinakailangan para maging deified. Sa normal na sitwasyon, aakyat na siya. Ngunit ang 4 na Geno Arts niya ay sabay-sabay gustong maging deified. Kapag nag-level up, bawat isa ay kailangan ang kanyang katawan para suportahan ang pag-unlad. Bawat kapangyarihan ay gustong sakupin ang kanyang katawan ng buo. Kaya nagkakaroon ng conflict, at kaya nabigo siya sa unang subok. Ang pag-aayos ng katawan ay magdadala sa kanya sa level up, ngunit tuwing susubukan niya, palaging nabibigo. Kung magpapatuloy ito, mamamatay si Hansen. Kahit ang kanyang malakas na will ay hindi kayang magtagal magpakailanman. Sinubukan ni Hansen na ilabas ang isang Geno Art para lang maging deified, ngunit hindi niya magawa. Dahil 100% na ang deified progress ng katawan niya, pinipilit nitong i-activate lahat ng 4 na Geno Arts. Gusto ng katawan niyang maging ganap na deified si Hansen. Hindi pwede supulan ang 3 at iwan ang isa lang. Parang sanggol na lumalaki. Hindi pwede lumaki ang isang braso o isang palang. Hindi pwede ipagbawal ang paglaki ng ibang bahagi. Ganoon na ngayon ang sitwasyon ni Hansen. Ganap na siyang nag-level up. Hindi niya pwede piliin ang isang bahagi ng sarili na aakyat. Kapag nag-level up siya, lahat sa kanya ay magiging deified. Kung hindi ko masupol ang 3 sa aking Geno Arts, hayaan ko na lang maging deified ang 4, pag-isip ni Hansen, na pagtanto niyang kailangan niyang magpakatapang at subukan. Hindi na siya uurong. Ngunit sa huling hakbang, habang sinusubukan ng 4 na Geno Arts na gamitin ang kanyang katawan para maging deified, nagkaroon ng conflict. Nabigo muli si Hansen. Nag-ulo ang powers, at bumagsak ang substance chains na halos nabuo. Naranasan ni Hansen ang sakit na halos sumire sa kanyang katawan. Hindi. Kung magpapatuloy ito, hindi ako magtatagumpay. Pinaglabanan ni Hansen ang sakit na gusto siyang mapunit. Maraming ideya ang dumaan sa isip niya kung paano niya mapapaandar ang 4 na Geno Arts at maging deified. Batay sa alam niya tungkol sa evolution, wala nang posibilidad na maging deified si Hansen ngayon. Dahil hindi pwede maging isa ang 4 na Geno Arts, at hindi rin pwede silang mag-evolve ng hiwalay habang gamit lamang ang bahagi ng katawan ni Hansen. Kailangan nilang sakupin ng buo ang katawan niya. Isang contradiction na hindi masosolusyonan. Sandali, ayon sa teorya, may life force ang spell, buong katawan at cycle niya, baka pwede ito. Dumilat ang isip ni Hansen sa isang ideya. Ginamit niya muli ang kapangyarihan ng Immortal Dragon. Kinagat ang ngipin sa hindi matiis na sakit, itinulak ang 4 na magulong Geno Arts pabalik sa tamang daloy. Mas masakit pa ito kaysa kamatayan. Para bang hiniwa sa buto ng bilyong beses. Hindi alam ni Hansen kung kakayanin niya ito ng pangalawang beses. Dapat gumana, nang inig ang mga ngipin ni Hansen. Nagpadala siya ng tame time na dasal at tinawag si spell. Kabanata 2734. Matapos niyang matagumpay na makipag-fuse kay spell, nagbago ng husto ang katawan ni Hansen. Nais niyang gamitin ang pagbabago ng katawan niya upang i-redirect ang mga ruta ng 4 na Geno Arts. Umaasa siyang makakahanap siya ng paraan para sabay na makasabay ang 4 na Geno Arts. Ngunit nang magsanib si spell sa kanyang katawan, biglang napansin ni Hansen na mas malalim ang pagbabagong naganap sa istruktura ng kanyang katawan kaysa sa inaasahan niya. Ang 4 na Geno Arts ay naalis sa kanilang mga hinahanap na ruta, at naistorbo ang kanilang kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhang iyon, malayang naigelik ang enerhiya ng 4 na Geno Arts. Nagsimulang maghanap ang mga ito ng bagong ruta para dalhin ang kanilang kapangyarihan, at ang biglaang paghahanap na iyon ang lumikha ng maliit at pansamantalang balanse. Halos hindi na makahabol si Hansen sa nangyayari sa kanyang sariling katawan. Ang mga linya ng kapangyarihan ay dumadaloy saan-saan. Sa ganitong magulong sitwasyon, wala nang ibang pagpipilian si Hansen. Kailangan niyang patakbuhin ang kapangyarihan ng 4 na Geno Arts. Ito lamang ang kanyang pagkakataon para magprogreso. Sa sorpresa ni Hansen, natuklasan niya na matapos magsanib kay spell, tila tumaas ang compatibility ng kanyang mga powers. Sabay-sabay na tumakbo ang 4 na powers nang hindi nagkakaroon ng conflict. Lalo na ang The Story of Genes. Matapos ang fusion kay spell, naging mas maayos ang The Story of Genes sa loob ng kanyang katawan.
Parang isang tahimik na lawa na matagal nang nasa loob niya, at saan man dumaloy ang kapangyarihan, unti-unting nawawala ang kaguluhan. Ang mga lugar sa katawan na walang kapangyarihan ay unti-unting napupunan nito. Ang kapangyarihan ng Damshan Sutra ay tumugon sa isang mas natatanging paraan. Naghihiwalay ito mula sa katawan ni Hansen, inilalagay ang karamihan ng enerhiya sa Damshan Armor. Sa pagitan ng Damshan Armor at ni Hansen, tumatakbo ang isang espesyal na cycle. Ang kapangyarihan ng kanyang dugo at buto ang naging pangunahing lakas ni Hansen. Habang nabubuo ang substance chains, pinapadali nila ang pag-angat ng katawan ni Hansen patungo sa deified class. Sa wakas, muling nakabuo ang 4 na Geno Arts ng substance chains, habang sinusubukan ng sariling katawan ni Hansen na maabot ang deified level. Alam ni Hansen na nasa kritikal na punto siya. Kung mabibigo siya muli, hindi niya alam kung kakayanin niya ang matinding sakit ng isang beses pa. Biglang bumuo ang 4 na Geno Arts ng substance chain. Pinagsama ang 4 na magkaibang powers, at sumanib sa katawan ni Hansen. Hindi na makontrol ni Hansen ang sarili. Yumuko siya at sumigaw sa langit. Mabilis nagbago ang mga cell sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang 4 na Geno Arts ay bumuo ng kahangahangang ritmo habang nagiging isa ang kanilang istruktura. Ang kanilang kapangyarihan ay sumiklab tulad ng apoy mula sa posporo. Hindi tunay na nagsanib ang kanilang kapangyarihan, ngunit para na silang makina na binuo mula sa 4 na bahagi. Bagamat nanatili silang individual na powers, nagtutulungan na silang lahat. Malakas at maganda ang itim na armor. Kumukulong dugo, yellow, at balat na parang jade. Ramdam ni Hansen na siya ay nag-level up. Hindi maipaliwanag ang pakiramdam. Isang nagliliyab na itim na substance chain ang sumulpat mula sa katawan niya, na nagpapakita ng hitsura ng isang nakakatakot na xenogeneic demon god. Kahit ang presensya niya ay parang sa isang xenogeneic. Pagbabago ng god body kompleto. Battle body na abot ang deified class. Nang marinig ni Hansen ang abiso na matagumpay siyang nag-level up, tiningnan niya ang kanyang impormasyon. Hansen, Super God Spirit Body. Gene Battle Body, Xenogeneic Primitive. Level, Deified. Percentage, 0%. Lifespan, 2,658. Pagsanib ba ng 4 na Geno Arts sa isa? Napansin ni Hansen na ang Gene Battle Body niya ay nakalista bilang Xenogeneic, at nawala na ang 4 na dating battle bodies. Tumalo ng puso ni Hansen. Sinubukan niyang hilahin palabas si spell mula sa katawan niya, at nang ginawa niya iyon, ramdam niya na parang may balanse sa katawan niya ang nasira. Naghiwalay ang Geno powers, at lumakas ang pagkapahina ng kapangyarihan ni Hansen. Bagamat humina ang kapangyarihan niya, hindi siya naalis sa deified class. Nananatili pa rin ang substance chain power. Tiningnan ni Hansen ang kanyang impormasyon at napansin na ang Gene Battle Body niya ay muli nang nahati sa 4 na pamilyar na seksyon. Mutant Blood, Primitive, Jadeskin, Primitive, Damshan Sutra, Primitive, Spell, Primitive. Parehong naabot ng 4 ang Primitive class. Ang reference sa Xenogeneic Battle Body ay nawala. Kakaiba, umiling si Hansen sa kakaibang sitwasyon. Ngunit bago pa niya malaman ang eksaktong nangyayari, nagsimulang manginig at kumaibot ang maliit na jade figure. Papunta na si Likir at Exquisite. Sa kasamaang palad, lumangoy si Hansen patungo sa ibabaw ng Good Fortune Pool. Lumabas si Hansen sa ibabaw, at pagkakalabas sa tubig, nakita niya sina Likir at Exquisite na nakatayo malapit sa pintuan ng hall. Kasama nila sina Shale at Lee Chun-kyo. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Talaga bang naging deified ka? Nagulat sina Exquisite at Likir kay Hansen. Nang matanggap nila ang balita mula kay Lee Chun-kyo, dali-dali silang dumating. Kaagad nilang nakita si Hansen na lumabas mula sa Good Fortune Pool. Napansin nila ang makapangyarihang substance chains na nagmumula sa katawan ni Hansen, siya ay naging deified. Tinitigan siya ni Lee Chun-kyo ng kakaiba. Matagal na niyang hinihintay si Hansen na lumabas mula sa Good Fortune Pool. Kaya niya tinawag sina Exquisite at Likir. Nais niyang maramdaman nila ang isip ni Hansen at malaman kung ano ang nangyayari sa ilalim. Ngunit sino ang makakaalam na pagdating ni Likir at Exquisite, lalabas na si Hansen mula sa pool. At lumabas siya bilang deified. Labis itong kakaiba. Hindi maisip ni Lee Chun-kyo kung paano nagawa ni Hansen ito. Isang half-deified ang nanatili sa loob ng Good Fortune Pool ng 7 oras. Nag-trigger siya ng hindi mabilang na kakaibang visions. At bukod pa doon, naging deified siya. Hindi iyon inaasahan ni Lee Chun-kyo. Hansen, talaga bang naging deified ka? Tanong ni Shale.
Tumawa si Hansen at sinabi kay Lee Chun-kyo, "Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin sa loob ng Good Fortune Pool, sir. Kung hindi ninyo iyon ginawa, sino ang makakaalam kung kailan pa ako mag-level up sa Deified? Ideal na ito. Ngayon pwede na tayong makipaglabanan ng patas." Nagliliyab ang mga mata ni Shale sa ideya ng labanan. Akma ba ito gawin dito? Sabik si Hansen na ipakita ang kanyang bagong deified powers, ngunit ito ay Good Fortune Pool. Hindi ito angkop na lugar para labanan. "Pumunta kayo sa lambak," malamig na sabi ni Lee Chun-kyo. Pagkatapos, nag-teleport siya. Lumapit sina Exquisite at Likir kay Hansen. Tumingin sila sa kanya ng may galit, sabay sabi, "Naging deified ka nang hindi kami tinatawag. Hindi ko inaasahan na magiging deified sa loob ng Good Fortune Pool. Isa lamang itong masayang aksidente." Ibinuka ni Hansen ang kanyang mga kamay ng inosente. Umaasa siyang ma-level up ang Blood Pulse Sutra at Jad Esken sa half-deified. Hindi niya inaasahan na bigla na lamang siyang magiging deified. Ang kanyang pagiging deified ay isang sorpresa. "Halika na, tingnan natin kung gaano kakalakas, ngayon na ikaw ay deified." Lumapit si Exquisite kay Hansen at inilagay ang kamay sa balikat niya. Nag-teleport sila papunta sa lambak. Kabanata 2735. Ngayon na nasa lambak na siya, si Shale ang muling kanyang kalaban. Ngunit magkaiba na ang sitwasyon ngayon. Malaki na ang pagbabago ni Hansen mula noong una nilang labanan, siya ay naging deified. Si Shale rin ay hindi na pareho ng taong nakipaglaban kay Hansen noon. Natutunan niya ang mas maraming Geno Art sa mga nakaraang panahon. Bagamat may ilang kahinaan pa rin sa kanyang paggamit ng ilang kakayahan, mas malakas na siya kaysa dati. Nakatayo si Lee Chun-kyo sa labas ng lambak, ngunit hindi niya iniwalay ang kanyang mga mata kay Hansen. Alam niya na mas malabong manalo si Shale sa pagkakataong ito. Hindi niya inasahan na magiging deified si Hansen ng ganoon kabilis, kaya hindi niya inaasahan na makikipaglaban si Shale agad. Hindi pa natapos ang pagtuturo niya kay Shale. Ang mga Geno Arts na kailangan matutunan ni Shale ay matagal pag-aralan, lalo na kung aayusin ang mga isyo mula sa pagiging simple ng kanyang mga dating kakayahan. Ngunit sa huli, hindi iyon mahalaga. Ang totoong laban ang nagpapalago sa mga tunay na mandirigma. Ang pakikipaglaban sa isang kalaban tulad ni Hansen ay magiging kapaki-pakinabang sa pag-unlad ni Shale. Gusto rin ni Lee Chun-kyo malaman kung gaano nakalakas si Hansen ngayon na siya ay deified. Sa lambak tumingin si Shale kay Hansen at sinabi, "Natuklasan ko ang paraan para sirain ang Under the Sky knife skill mo. Hindi mo ako matatalo sa parehong paraan ngayon. Hindi ko rin naman plano gamitin ang Under the Sky." Ngumiti si Hansen at ipinatawag ang Dual Pistols ni Spell. Ang Dual Pistols ni Spell ay naging deified class na ngayon. Mas detalyado ang ukit sa armas, at mas komportable ang texture ng grips. Nakaukit sa dalawang pistola ang mga misteryosong simbolo ng bulaklak. Subukan natin kung gaano kalakas si Spell ngayon na siya ay deified. Itinaas ni Hansen ang isa sa kanyang mga kamay at pinindot ang trigger. Sa isang dagandong, lumipad ang bala mula sa baril at diretso tumama kay Shale. Nanatiling nakatayo si Shale. Sa halip na subukang iwasan ang bala, isa sa kanyang substance chains ang tumaas. Humadya siya ng suntok para harapin ang bala. Pang! Nagtagpo ang kamao at bala na naglikha ng nakakatakot na impact. Malakas ang katawan ni Shale, parang leon, ngunit labis siyang tinamaan. Ang kanyang mga paa ay hamukay ng dalawang mahabang hukay sa lupa habang siya ay lumipad pabalik ng ilang daang metro. Nagbago ang mukha ni Shale. Binaliktad niya ang kamay para tingnan, at nakita niya ang bala na nakapasok sa isa sa kanyang mga daliri. Damaloy ang dugo mula sa sugat ng bala. Kumunat ang noo ni Lee Chun-kyo. Pinakamalakas si Shale sa lahat ng primitive deified, ngunit sa purong lakas, tila nahihirapan ang leon-headed warrior. Mas mahina siya kumpara kay Hansen, nakakalabas lamang ng level up. Paano kaya naging ganito kalakas si Hansen? Nagtanong si Lee Chun-kyo sa sarili habang muling tinutukan si Hansen. Kilalang mahina sa pisikal na kakayahan ang mga crystallizer, ngunit mas mahusay ang katawan ni Hansen kaysa sa isang born deified sa parehong level. Napakakakaiba nito. Samantala, labis namang natuwa sina Likir at Exquisite. Nag-level up na si Hansen sa deified at sobrang lakas niya. Mas malakas siya kaysa sa anumang very high sa parehong level. Nakakatakot ito. Impresibong kapangyarihan. Nagliliyab ang mga mata ni Shale habang pinagmamasdan si Hansen. Hindi nabawasan ang kanyang determinasyon sa labanan. Ang makita ang lakas ni Hansen ay lalo lamang nagpasiklab ng apoy sa kanyang puso. Ang substance chains ay naglalaro ng baliw sa paligid niya. Ang atmosfera ay kumukulo, parang bulkan na handa ng sumabog.
Malinaw, ang baril ni Hansen ay nagpasiklab pa lalo ng kagustuhan ni Shale na manalo. Ang pagsabog ng kapangyarihang ito ay hindi lamang puro lakas, isa itong espesyal na kasanayan. Marami na rin natutunan si Shale kamakailan. Perpektong paraan ito para masukat ko ang lawak ng aking deified power. Hindi umatake si Hansen. Naghihintay siya na makapunder muna ng lakas si Shale. Noong nakaraan, natalo si Shale kay Hansen dahil wala siyang desisibong kapangyarihan upang talunin siya. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Hansen na i-trigger ang nakatagong kakayahan ng Under the Sky. Matapos ang pagkabigo, pinag-isipan ni Shale kung paano siya matatalo si Hansen. Maraming taktika ang kanyang isinuri. Sa tulong ni Lee Chun-kyo, pinili ni Shale ang dalawang paraan. Ang isa ay isang punching skill na kahawig ng Under the Sky. Tinawag itong Return to Origin. Nagbibigay ito ng malaking punching power at bumubuo ng nakakatakot na punching light na dumadaloy sa langit tulad ng ilog. Sa pamamagitan nito, maaari niyang salungatin ang Under the Sky at sundan ang galaw nito. Ang isa pa ay Star Explode. Sa maikling panahon, lubhang pinapalakas nito ang katawan ni Shale. Tataas ang kanyang lakas at bilis. Magagamit niya ito para talunin si Hansen sa pamamagitan ng purong kapangyarihan. Mapipigilan nito ang kakayahan ni Hansen na gumamit ng malalakas na knife skills. Ngunit ang kahinaan ng Star Explode ay ang maikling tagal nito. Dahil sa explosive power, bibigyan nito si Shale ng hindi hihigit sa 10 minuto para talunin si Hansen. Kung hindi niya mapapatalo si Hansen sa loob ng 10 minuto, hihina ang kanyang katawan dahil sa labis na pagsabog. Nang sumiklab ang kapangyarihan ng Star Explode, ang buong katawan ni Shale ay kumislap ng pilak na liwanag. Parang bituin na ibinubuhos lahat ng lakas sa isang pagsabog. Ang lahat ng nasa labas ng kanyang katawan ay namaliwanag laban sa liwanag niya. Hansen, subukan mo ang aking punching skills. Sumigaw si Shale at humadges ng suntok kay Hansen. Gumagamit pa rin siya ng dating punching skill, ngunit sobrang lakas na nito, halos hindi matalo. Mas simple ito kaysa sa nakaraang paggamit, ngunit lumakas at bumilis ang galaw. Pinakawalan niya ang suntok, at ang substance chains niya ay kumalat parang alikabok mula sa supernova. Para bang kayang sirain ng suntok ang lahat. Walang kapangyarihan ang makakaharap sa makapangyarihang suntok na iyon. Ang punching power ay nagdala ng pinagsamang liwanag ng 1,000 araw. Hindi nagdesisyon si Hansen na umiwas. Itinaas niya ang kanyang braso, itinapat ang isa sa kanyang pistola sa darating na suntok. Ang Starlight Power ay sumiklab patungo sa kanya. Kalma niyang pinindot ang trigger. Pang! Lumipad ang bala mula sa baril, diretso patungo sa napakalaking suntok. Boom! Nagpasabog ng maliwanag na liwanag sa lambak na nabulag ang lahat ng nanunood. Sa loob ng ilang sandali, walang nakakita ng kahit ano. Nang bahagyang humina ang liwanag, nakita nila ang nangyari. Naging blanko ang kanilang mga mukha. Hindi napigilan ng punching power ni Shale ang bala ni Hansen. Dumaan ito sa Stardust at tumama sa kamao ni Shale muli. Ngunit matapos dumaan sa Star Explosion, humina ang bala. Tumama sa kamao ni Shale, ngunit hindi ito nakasakit gaya ng unang bala. Basta itong tumalbog at bumagsak sa lupa. Bagamat hindi nasaktan ni Shale ang bala, ikinagulat pa rin sina Lee Chun-kyo, Exquisite, at Lee Kir. Pagkatapos gamitin ni Shale ang Star Explode, lumakas ng husto ang kanyang kapangyarihan. Ang isang suntok ay kayang sirain ang isang deified sa parehong level. At ang bala ni Hansen ay gawa sa kapangyarihan ng substance chain. Hindi ito solid. Ang kakayahang makipagsabayan sa Star Explode ni Shale nang hindi nasisira ay labis na nakakagulat. Lumalakas ang aking solidifying powers. Nakabuo ito ng bala na hindi nasira sa ganoong malakas na pagsabog. Sa tingin ko, naabot na nito ang eternal level, papuri ni Hansen sa kanyang puso. Kabanata 2736. Patuloy na pinaputok ni Hansen ang kanyang dalawang pistola ng walang tigil, sinasalungat ang bawat suntok ni Shale. Kahit gaano kalakas ang mga suntok ni Shale, wala sa mga ito ang makalapit kay Hansen. Ilang sandali lang ang kinailangan ni Lee Chun-kyo para makumpirma na kapag ginamit ni Shale ang Star Explode, ang kapangyarihan niya ay pantay lamang kay Hansen. Mukha siyang nahihirapan at naisip niya sa sarili, kung ito na ang base power ni Hansen, napakatakot nito. Lalo pang namangha sina Lee Kir at Exquisite dahil alam nilang base power lamang ni Hansen ang nakikita nila. Hindi niya ginagamit ang anumang power-enhancing Geno Art tulad ng kay Shale. Sapat na ang kanyang base power upang labanan ang Star Explode ni Shale. Halos hindi ka panipaniwala iyon. Sa totoo lang, inaasahan ni Hansen ang ganitong resulta.
Lahat ng kanyang apat na nangungunang Geno Arts ay naabot na ang deified level. Bawat Geno Art ay may kapangyarihan ng isang deified, at apat sa kanila ang nagpapatibay sa parehong katawan. Hindi lamang basta additive ang kontribusyon nila sa kanyang lakas. Habang lumilipis ang oras, lalo pang lumalakas si Shale. Nagniningning ang kanyang katawan ng patuloy na lumalakas na starlight, ngunit ang kanyang mga suntok ay patuloy na nababawi ng mga bala ni Hansen. Lumilipad ang 10 minuto, at nagsisimula ng mangcrack at damyugo ang balat ni Shale. Hindi mukhang magtatagal siya. Hansen, tanggapin mo ulit ang aking suntok. Sigaw ni Shale. Humadya siya ng suntok patungo kay Hansen na parang baliw. Sa susunod na sandali, nakita ni Hansen ang buong lambak na puno ng hindi mabilang na mga araw. Ang punching power ay parang isang buong konstelasyon na sumabog. Return to origin under star explode. Kahit isang larva deified elite ay may dahilan upang matakot sa suntok na iyon, naisip ni Lee Chun-kyo. Higit sa inaasahan ang ipinakita ni Shale. Sa ilalim ng star explode, kaya pa rin niyang aktibahin ng perpekto ang isang suntok gamit ang return to origin. Talagang kahanga-hanga ang kapangyarihan at talento ni Shale. Nakita ni Hansen ang punching power na parang baha ng ilog na umaagos patungo sa kanya. Hindi siya nagplano na umatras. Pinagsama niya ang kanyang dalawang pistola upang makabuo ng isa pang armas, isang rocket launcher. Itinaas ni Hansen ang launcher sa kanyang mga braso, tumutok, at pinaputok ang rocket patungo sa Star River-like punching power. Isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa launcher, at ito ay tumago sa gitna ng atake ni Shale. Gaano man kalakas ang rocket na iyon, hindi ito makakalaban sa return to origin habang pinapagana ng Star Explode, naisip ni Lee Chun-kyo. Sa susunod na sandali, siya'y namutla. Sumalpok ang rocket sa gitna ng agos ng suntok na parang ilog ng mga bituin, at sumabog ito na parang nuclear bomb. Nawala sa eksistensya ang lahat ng punching power ni Shale. Boom! Parang kayang tunawin ng pagsabog ang buong universo. Sa loob ng magandang halimbawa ng Star Explode, sobrang liwanag para makita ng mga nanunood ang anumang nangyayari. Nang humina ang liwanag ng pagsabog, nakita ni Lee Chun-kyo na buhay pa rin sina Hansen at Shale sa loob ng lambak. Ngunit isang napakalaking hukay ang napunit sa bato ng lambak sa pagitan nila. Hindi umatake si Hansen, at hindi rin umatake si Shale. Ngunit alam ng lahat na natalo na si Shale. Tapos na ang oras ng Star Explode niya. Wala na siyang lakas upang labanan si Hansen. Talo na ako, tapat na inamin ni Shale. Ngunit naramdaman ni Hansen na gusto pa rin ng lalaki na lumaban. Hindi siya susuko dahil sa isang beses na pagkabigo. Walang sinabi si Lee Chun-kyo. Totoong panalo si Hansen. Kita ng lahat na mas malakas siya kaysa kay Shale. Hindi ito panalo na napilitan lang ni Hansen. Ngunit kumpiyansa si Lee Chun-kyo na kung binigyan niya ng mas maraming oras si Shale upang maabot ang kanyang peak power, maaaring may pagkakataon siyang talunin si Hansen. Ngunit kailangan aminin ng Very High Man na malakas si Hansen ngayon. Sa totoo lang, mas malakas pa ang Crystallizer kaysa sa inakala niya. Inisip niyang mas mababa si Hansen kay Shale at Yu Shangsen, ngunit ngayon, malinaw na hindi mas mababa ang battle power ni Hansen kaysa sa kanila. Maaaring mas malakas pa siya. Hindi mahalaga ang combat power. Ang pinakamahalaga ay ang kakayahang maging isang tunay na Diyos. Si Shale ay fake 11 armor talent. Malaki ang posibilidad na maging tunay na Diyos siya. Iyan ang tunay na panalo. Pinagmamasdan ni Lee Chun-kyo si Hansen, pagkatapos ay iniwan ang lugar kasama si Shale. Became deified ka nang hindi namin alam. Paano mo balak bayaran kami para dito? Ngumiti si Likir kay Hansen habang nagsalita. Gagawin ko ang anumang gusto ninyo, sagot ni Hansen habang iniunat ang mga kamay. Gusto kong nakaharap ka sa pader, sabi ni Likir, nagpapanggap na galit. Matanda na ako, hindi 3 taon gulang. Parusahan mo na lang ako sa ibang paraan, sabi ni Hansen na may mapaglarong ngiti. Tanging mga bata lamang ang pinaparusahan sa pamamagitan ng pagtayo sa pader. Hindi, kailangan mong nakaharap sa pader. At kailangan mong nakaharap sa pader ng isang buong buwan, sabi ni Likir na may ngiti. Napangisi si Hansen sa inis. Gusto niyang magsalita, ngunit pinalitan siya ni Exquisite, itigil na ang pagtatalo. Sinabi ng Little Sister na nakaharap ka sa pader dahil pagkatapos maging deified ang isang silkworm, kailangan niyang pumunta sa ancient wall. Makakabuti iyon sa ating lahat. Naiintindihan ko. Biglang naisip ni Hansen na hindi talaga galit si Likir, nagbibiro lamang siya. Pero kaka-deified mo pa lamang. Maaari ka nang pumunta doon sa loob ng ilang araw. Dapat mo munang bisitahin si Bauer at makasama siya.
Hindi mo siya makikita ng isang buong buwan habang nasa Ancient Wall ka, paliwanag ni Exquisite. Tumango si Hansen, at dinala siya ni Exquisite pabalik sa Star Tree. Dahil sa nangyari noon, hindi na naglakas loob sina Likir at Exquisite na iwan si Hansen. Laging may isa sa kanila sa kanyang tabi sakaling may mangyaring malaki. Dahil dito, labis siyang nabigo. Wala na siyang libreng oras. Talagang hindi ko pwedeng ipakita na espesyal ako. Kung hindi, wala na akong kalayaan, naisip ni Hansen habang nakaupo sa ilalim ng puno at umiinom ng tsaa. Nakikita ni Exquisite ang iniisip niya, ngunit hindi siya pinansin at nagpatuloy sa pagbabasa ng libro. Ano ang binabasa mo? Tanong ni Hansen, sumilip sa tabi niya. Wala, mabilis na isinara ni Exquisite ang libro bago ito makita ni Hansen. Isiniksik niya ito sa kanyang bulsa at nilinis ang lalamunan niya. Ano itong Ancient Wall na pupuntahan ko? Bagaman kuryoso si Hansen, kung ayaw sabihin ni Exquisite, hindi na siya magtatanong pa. Tahimik na sinabi ni Exquisite, ang Ancient Wall ay isang lugar kung saan ang isa sa aking mga ninuno ay nagguhit. Gumuhit. Nagulat si Hansen. Nang makita ang gulat ni Hansen, ngumiti si Exquisite at ipinaliwanag, hindi ito ordinaryong pagguhit. Isa siyang tanyag na henyo ng ating lahi. Bagamat hindi siya naging leader, pinag-aralan niya ang very high sense sa antas na walang iba, maliban sa ating alpha, ang nakakaya. Pagkatapos huminto sandali, tumingin si Exquisite sa Starfruit sa itaas nila at sinabi, bago siya pumasok sa Geno Hall, naupo ang Elder sa harap ng Ancient Wall ng 2 taon. Pagkalipas ng 2 taon, nang buksan niya ang mga mata, ang unang ginawa niya ay gumuhit sa pader. Pagkatapos niyang magguhit, lumipad siya patungo sa Geno Hall. Ang pagguhit ay nanatili doon mula noon. Isa itong alamat, at hanggang ngayon, wala pa ring nakakaintindi ng tunay na kahulugan ng pagguhit na iyon. Kabanata 2737. Ngumiti si Exquisite at sinabi, bagaman ang figure sa pagguhit ay isang bagay na walang nakakaintindi, ang larawan ay may kahulugan at kapangyarihan ng Elder na gumawa nito. Kahit simpleng pag-aralan mo ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa iyo. Ngayon, naiintindihan na ni Hansen. Gusto ni na Exquisite at Likir na maranasan niya ang sining ng tunay na Diyos dahil sa huli, makikinabang sila rito. Sa pamamagitan niya, mas mauunawaan nila ito at makakakuha ng kaalaman. Ang karanasang ito ay magiging kapaki-pakinabang sa lahat nila, kaya hindi ito masamang ideya. Ngunit ang Ancient Wall ay isang labi mula sa very high na mga ninuno. Hindi pinapayagan ng ordinaryong mga tagalabas na lumapit. Maaaring pumunta si Hansen at ang mga silkworm doon ng isang buong buwan matapos maging deified, ngunit ipinagbabawal pa rin ang pagpunta ni Bauer, kahit miyembro siya ng pamilya. Sasamahan ni na Exquisite at Likir si Hansen sa Ancient Wall, kaya hindi nila maaasikaso si Bauer. Gayunpaman, tinanong ni Hansen si Bauer tungkol sa kanyang opinyon. Pumayag si Bauer na manatili sa Star Tree, kaya pinayagan siya ni Hansen na manatili roon. Sa dami ng Xenogeneic sa paligid, hindi rin siya magiging labis na nababagot. Nang umalis ang tatlo, nagsimulang maging masigasig ang six-eared macaque. Iba ang klase ng Xenogeneic ang six-eared macaque. Sapat ang talino nito para magpanggap na sumusunod kay Hansen bilang kanyang amo. Ngunit sa totoo lang, nagmamasid lamang ito. Gusto nitong makahanap ng paraan upang makatakas sa Star Tree. Napakarigido ng kontrata na nakapatong sa kanyang katawan, at hindi maalis ng six-eared macaque ang kontrata. Kung tatakas ito nang hindi inaalis ang kontrata, patuloy pa rin itong mapipigilan at mapapailalim sa mga puwersa ng kontrata. Madali lamang kay Hansen na kontrolin ang isip nito, kahit malayo siya sa anumang sistema kung saan nagtatago ang unggoy. Maghihirap ang unggoy hanggang gawin nito ang utos. Kung gusto kong makamit ang tunay na kalayaan, kailangan kong sirain ang kontrata. Nagliliwanag ang mga mata ng six-eared macaque habang mabusisi nitong pinagmamasdan si Bauer. Alam na ng six-eared macaque na anak ni Hansen si Bauer. Mahal na mahal siya ni Hansen. Ngayon nawala si Hansen, at hindi rin babalik sa loob ng 1 buwan. Kung mahuli ko siya, magagamit ko siya para pilitin si Hansen na sirain ang kontrata. Kailangan niyang sundin ang gusto ko. Naramdaman ng six-eared macaque na dumating na ang kanyang pagkakataon. Sumusunod sa kanya ang iba pang Xenogeneics, ngunit isa lamang ang primitive deified sa kanila. Wala silang pagkakataon na talunin ako. Kaya hindi ko na kailangan panglabanan sila. Gagamitin ko na lang ang aking peking katawan, magiging invisible, at patigilan siya. Habang iniisip ang plano, nakita ng six-eared macaque si Bauer na nakatingin sa kanya. Nagulat ang six-eared macaque. Akala niya alam na ni Bauer na may mali, ngunit narinig niya si Bauer na nagsalita habang nakangiti.
Sinabi niya, Little Six, gusto ko ng ilang piraso ng prutas na ito. Talagang ayaw ng six-eared macaque sa pangalang Little Six, ngunit tinawag siya ni Bauer. Perpektong pagkakataon ito. Sumagot ang six-eared macaque at mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Little Master, ano ang gusto mong kainin? Pinagmamasdan ng six-eared macaque si Bauer na nakahiga ng komportable. Iniisip niya, perpekto ito. Hindi ko na kailangan maging invisible. Ihahain ko lang ang prutas, patigilan siya, at itatago sa isang lugar. Mapipilitin si Hansen na sirain ang kontrata sa akin. Gusto ko iyon. Itinaas ni Bauer ang daliri upang ipakita ang pirasong gusto niya. Naka-sunglasses siya habang nakahiga sa upuan. Kumuha ang six-eared macaque ng kutsilyo para sa prutas. Hiniwa niya ang prutas sa maliliit na piraso, kumuha ng isa, at dinala kay Bauer. Inihaboy niya ito sa kanya, handang isagawa ang plano. Tiningnan ni Bauer ang six-eared macaque. Hindi niya inabot ang prutas. Ngumiti siya at sinabi, sabi ko ba gusto kong kainin ito? Ibigay mo sa iba. Bawat isa, isa lang. Huwag sobra, huwag kulang. Ang iba na tinutukoy ni Bauer ay ang mga maliliit na baboy. Sinusunod nila si Bauer, kumakain ng masasarap na pagkain buong araw, ngunit hindi nagbabago ang kanilang katawan. Parang nanatiling maliit at hindi gumagalaw. Pupuputulin kita. Biglang sumigaw ang six-eared macaque. Itinaas nito ang mga kuko upang sungkitin si Bauer. Nang marating ng mga kuko ang mapotla at banayad na balat ng leeg ni Bauer, bigla siyang nagningning ng puting liwanag. Tumama ang mga kuko ng six-eared macaque sa liwanag na nagbuga ng mga spark. Hindi nakalusot ang mga kuko sa depensa at tuluyang napigilan ang atake. Nagulat ang six-eared macaque. Lumapit ito para suriin. Hindi si Bauer ang pinagmula ng liwanag. Ang liwanag ay nagmumula sa mga maliliit na baboy sa paligid niya. Ngayon, 16 na maliliit na baboy ang nakatayo ng alerto sa paligid ni Bauer. Malalapad at nakatitig ang kanilang mga mata sa six-eared macaque. May mga misteryosong simbolo sa kanilang noo at nagliliwanag ang kanilang katawan. Pinagsama ng banal na liwanag ng 16 na maliliit na baboy at nag-transform sa isang light shield na ikinulong ang six-eared macaque sa loob. Bobby lang kayo. Hindi ninyo ako mapipigilan, ungol ng six-eared macaque. Nagliliwanag ang sarili niyang gintong liwanag, at pinunit nito ang light shield gamit ang kumikislap na mga kuko. Dahil hindi niya matumbok ang target, kailangan niyang gawin ito sa mahirap na paraan. Alam ng six-eared macaque na hindi babalik si Hansen sa loob ng isang buwan, kaya inisip niyang sapat na ang oras upang mahuli si Bauer. Hindi rin niya pinapansin ang mga xenogeneics at ang 16 na maliliit na baboy. Ngunit nang tumama ang atake, napansin ng six-eared macaque na hindi sapat ang kanyang lakas upang basagin ang shield. Hawak pa rin siya ng 16 na maliliit na baboy. Wala sa kanila ang nasaktan. Lahat sila ay nakatitig sa unggoy ng galit. Nagulat ang six-eared macaque. Ginamit niya muli ang kanyang lakas, paulit-ulit na pinapalo ang light shield. Habang lalo siyang nagulat, pinilit ng unggoy, ngunit hindi niya mabasag ang shield. Talagang nakulong siya. Little Six, ang pilyo mong bata. Naguluhan, pinagmamasdan ng six-eared macaque si Bauer na tumayo, inalis ang kanyang sunglasses, ngumiti, at lumakad patungo sa kanya. Sa hindi malinaw na dahilan, nakaramdam ang six-eared macaque ng kilabot sa gulugod. May masamang pakiramdam siya tungkol dito. Kakapasok lamang ni Tang Minger sa Star Moon Shelter nang may nakilala siya. Tang Minger, ikaw ba si Tang Minger? Lumapit ang isang magandang binata na nakasuot ng armor. Nakasakay siya sa Tiger Beast Soul Mount, kasama ang grupo ng mga knights, ngunit nagulat siya nang huminto sa harap ni Tang Minger. Ako si Tang Minger. Sino ka? Tiningnan ni Tang Minger ang magandang binata. Sinubukan niyang alalahanin siya, ngunit tila hindi niya maalala kung sino ito. Ako si Ning Buoaw. Bumaba ang magandang binata sa mount at tumingin sa kanya ng may kagalakan. Ning Buoaw, ikaw ba ang anak ni Uncle Ning? Biglang naalala ni Tang Minger. Nakita niya si Ning Buoaw ilang beses dati, ngunit 7 taon pa lamang siya noon. Hindi niya siya gaanong naitandaan. Mukhang pareho pa rin ang hitsura ng binata sa kanyang alaala. Masigasig na sinabi ni Ning Buoaw, Minger, napaka-timing ng pagdating mo sa Star Moon Shelter. Dahil narito ako, matitiyak kong walang masamang mangyayari sa iyo. Kung gusto mo ng anumang beast soul, sabihin mo lang. Ipapasa ko sa iyo ang kahit ano sa akin. May mga sacred blood beast souls pa ako para ibigay sa iyo. Sister Minger, kayo na ang mag-usap. Pagod na ako at kailangan ko ng magpahinga. Narinig ang isang tinig malapit kay Tang Minger.
Napansin ni Ning Boao na may isang maliit na batang lalaki sa tabi niya. Napakunot ang noo ni Ning Boao. Mukhang 13 o 14 na taong gulang lamang ang batang lalaki. Hindi siya akmang naruroon sa sanctuaries. Kabanata 2738. Hindi iyon ang intensyon ko. Magkaibigan ang ating mga pamilya, kaya dapat tayong tumulong sa isa't isa. Bagaman mayabang si Ning Boao, hindi siya tanga. Napagtanto niya na may nasabi siyang hindi dapat kaya mabilis niyang tinangkang ibalik ang usapan sa mas magaan na daloy. Naiintindihan ko ang iyong layunin pero hindi ko kailangan ng tulong, sabi ni Tang Mingger. Hinawakan niya ang braso ng bata at sinabi, Little Flower, tara na. Nang makita ni Ning Boao ang magandang dalaga na gusto niya na lumalapit sa ibang bata, nainggit siya. Tumakbo siya sa harap ng bata at nagkunwaring nagulat. Tinanong niya, ano ang pangalan mo, maliit na kapatid? Hansen Little Flower, sagot ng bata habang nakatingin kay Ning Boao. Nang marinig niya ang apelyidong Han, tumalon ang puso ni Ning Boao. Talagang natakot siya sa apelyidong iyon dahil sa nangyari sa kanya noong bata pa siya. Noong isang panahon, sa isang dalampasigan, isang maliit na demonyong dalaga mula sa pamilyang Han ang itinapon siya sa maalat na dagat. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang nagkakaroon ng bangungot tungkol sa nakakatakot na pangyayaring iyon. Ito ang pinaka-nakakatakot na alaala niya. Hansen Little Flower, sabi niya. Sa tingin ko, hindi kabilang ang taong ito sa pamilyang Han. Siguro miyembro siya ng ibang pamilya na may parehong apelyido. Nangalap si Ning Boao sa kanyang alaala at nakaramdam ng kaunting ginhawa. Hanggat hindi mula sa pamilyang Han si Little Flower, hindi niya kailangang mag-alala. Ayon sa kaalaman ni Ning Boao, ang pamilyang Han ay may isang anak na babae lamang. Ilang taong gulang pa lamang siya, kaya wala pang pagkakataon na pumasok siya sa sanctuaries. Sinasabi ng alamat na may anak na lalaki rin ang pamilyang Han, pero sa hindi alam na dahilan, nawawala ang bata. Naalala ni Ning Boao na ang pangalan ng bata ay Han Fei. Hindi niya pangalan na parang lumang estilo at nakakatawa tulad ng Little Flower. Nickname lamang si Little Flower. Tinatawag siya ng kanyang pamilya na Hansen Little Flower, ngunit kilala ng ordinaryong tao bilang Han Fei. Hindi nakakagulat na hindi nakilala ni Ning Boao ang pangalang iyon. Kapatid na Little Flower, kung kailangan mo ng anumang bagay, sabihin mo lang. Ako, si Ning Boao, ay napaka-talented. Madali para sa akin patayin ang Xenogeneics. Ang pagpatay ng sacred blood creatures ay parang larong bata para sa akin. Ngumiti si Ning Boao kay Hansen Little Flower habang ipinagmamalaki ang sarili. Salamat, mukhang mabait ka. Tatanungin kita kung kailangan ko man ng tulong balang araw, sagot ni Hansen Little Flower ng maayos. Sa Sacred, tinuruan ni Auntie May si Little Flower na maging magalang sa ibang nilalang. Kahit kumakain siya, kailangan niyang kumilos bilang isang ginoo. Kailangang panatilihin ang magandang asal sa lahat ng oras. Ano pa ang hinihintay mo? Nakakita ako ng isang sacred blood creature sa silangan ng shelter. Patayin natin ito. Tara, sabi ni Ning Boao nang may ngiti. Napakakumpiyansa niya sa kanyang hitsura at kapangyarihan. Iniisip niyang sapat na ang pagpapakita ng kanyang lakas para umibig ng todo si Tang Mingger sa kanya. Ngunit hindi interesado si Hansen Little Flower sa pagpatay ng sacred blood creatures. Nanatili lamang siya sa unang sanctuary dahil nahihirapan siyang makahanap ng mas maraming super creatures. Kung mas maaasahan niyang mahahanap ang mga ito, nasa ikalawang sanctuary na siya. Little Flower, kung iniimbitahan ka ni Mr. Ning, dapat tayong pumunta. Biglang commendat kay Little Flower si Tang Mingger. Matalino ang dalaga, kaya alam niya ang balak ni Ning Boao. Kitang-kita ang pagkahilig nito sa kanya. Alam din niya na mayabang at makasariling pamilya ang mga Ning. Kung hindi niya aayusin agad ang problema, lalo lang magiging abala si Ning Boao. Kaya sinabi niyang dapat pumunta, kahit may lihim na dahilan din siya para pumunta. Natuwa si Ning Boao nang marinig ang kanyang pagsang-ayon. Tinawag niya ang dalawang Sacred Blood Beast Soul Mounts at sinabi, medyo malayo ang layo ng lugar na iyon. Ipinapasa ko sa inyo ang dalawang Sacred Blood Mounts bilang regalo. Hindi siya nag-aatubiling magpakitang gilas. Palagi niyang iniisip na kung may maganda siyang bagay, dapat ipakita sa iba. Hindi sapat ang salita lamang, kaya paminsan-minsan nagbibigay siya ng regalo bilang patunay ng kanyang kayamanan. Dalawang Sacred Blood Mounts ay napakahalaga. Maraming uri ng Beast Souls, kaya ang Sacred Blood Beast Soul Mounts ay bihira. Okay lang. May mount na si Little Flower. Sasakay na lang ako kasama niya. Ngumiti si Tang Mingger kay Little Flower habang nagsalita. Hindi sumagot si Hansen Little Flower. Tinawag niya ang sarili niyang mount.
Boom! Lumitaw sa harap ni Hansen Little Flower ang isang higanteng gintong dragon na may dalawang ulo. Ang mga Beast Soul sa paligid ay nagsimulang sumigaw at tumakbo palayo. Kung hindi sila iniutos ng kanilang mga amo na huminto, lahat sila ay tatakbo palayo. Namatay ang ilong ni Ning Boao nang makita ito. Napakalakas na Beast Soul iyon. Nakita na niya ang ganito sa bahay ng kanyang pamilya, ngunit mga high-class Beast Souls ito mula sa mga later sanctuaries. Sa unang sanctuary, hindi pa niya nakita ang ganitong nakakatakot na nilalang. Ito, hindi pwede maging Super Beast Soul. Imposible. Bluff lang ito. Hindi pwede maging Super Beast Soul. Nagtaka si Ning Boao sa presensya nito, ngunit ayaw niyang itanong kung anong uri ng Beast Soul ito. Kung tanungin niya, baka mukhang ignorante siya. Pero na, pinilit ni Ning Boao na ngumiti habang nakikipag-usap kay Hansen Little Flower at kay Tang Mingger na masayang nakasakay sa dalawang yuluhang dragon. Pakiuna po, Mr. Ning, ngiti ni Tang Mingger. Bagaman galit, inutusan ni Ning Boao ang kanyang grupo na umatras ng mabilis. Tumakbo ang Sacred Blood Mounts ng buong bilis, sinusubukang iwan ang dalawang yuluhang dragon. Ngunit bagong lang nagsimula ang dragon na iba yung lumipad sa langit. Napakabilis nito. Kumpara sa Dragon Mount, ang Sacred Blood Mount ni Ning Boao ay kasing bagal ng pagong. Hindi pwede maging Super Beast Soul ito, di ba? Namangha si Ning Boao. Masama ang pakiramdam niya at kailangan niyang panatilihin ang sarili niyang pag-aliw na sinasabi, basta swerte lang iyon ng bata. Baka ibinigay lang ito sa kanya ng ibang miyembro ng pamilya. Sa lakas, hindi siya makakatalo sa akin. Pag napatay ko ang Sacred Blood Creature, malalaman ni Tang Mingger kung sino talaga ang lalaki rito. Tumakbo ng medyo mabilis ang Sacred Blood Mount kumpara sa karamihan ng mga Beast Mounts. Umabot sila ng 2 oras bago makarating sa destinasyon. Nakita nila ang isang nilalang na parang Titan, nakahimlay sa tuktok ng burol. Nagutos si Ning Boao at sumugod. Pinangunahan niya ang kanyang grupo sa laban sa Sacred Blood Creature. Tumayo ang Sacred Blood Creature at umungol nang napalibutan ito ng hukbo ni Ning Boao. Hindi ito makalabas at mabilis na napalibutan. Maayos na kumilos ang mga sundalo ni Ning Boao ayon sa utos niya. Hindi nasaktan ng Sacred Blood Creature kahit isa sa kanila. Aktibo rin si Ning Boao at paulit-ulit na inatake ang Sacred Blood Creature. Inabot ng kalahating oras bago nila napatumba ang Titan. Lubos na nasiyahan si Ning Boao sa kanyang ginawa. Laban at utos niya ang kanyang mga sundalo sa pinakamahusay na paraan. Nasiyahan siya sa kinalabasan ng laban. Ngumiti siya kay Hansen Little Flower at kay Tang Mingger. Nagsimula siyang lumakad patungo sa kanila, ngunit ilang hakbang lang, narinig niya ang galit na ungol mula sa langit. Itinaas niya ang ulo at namula ang mukha. Ang bagong nilalang ay katulad ng nasawing Sacred Blood Creature, ngunit mas malaki. Parang maliit na bundok. Bumagsak ito mula sa langit. Ang mga sundalo ni Ning Boao ay nagdiriwang pa ng tagumpay, hindi alam ang paparating na panganib. Kung babagsak ito, kalahati sa kanila ay mamamatay. Takbo! Sigaw ni Ning Boao habang tumatakbo. Ngunit hindi kasing bilis ang kilos ng ordinaryong sundalo. Nang makita niya ang higanteng beast na malapit ng bumagsak, nagulat at nagalit siya. Wala siyang magagawa. Biglang kumislap sa gilid ng kanyang paningin. Tumigil sa paghulog ang higanteng beast mula sa langit. Namangha si Ning Boao. Sinundan ng kanyang mga mata ang katawan ng behemoth hanggang makita niya si Little Flower na nakatayo sa ilalim nito. Itinaas ng bata ang napakalaking nilalang gamit ang isang kamay. Nakayuko lang siya ng casual. Lahat ng sundalo sa paligid ay nakatitig sa kanya ng nakamamanghang pagtataka. Tiningnan nila ang maliit na batang humahawak sa beast na parang multo. Kabanata 2739. Aminin man, kakaiba ang mga larawan. Dumaan si Hansen at ang dalawang babae sa maraming hadlang bago sila nakarating dito, ngunit kung hindi, iisipin ni Hansen na ang mga guhit na ito ay gawa ng isang kilalang abstract painter o graffiti artist kaysa sa isang sinaunang elite. Pagdating nila sa Ancient Wall, marami ng very high ang naruroon. Ang iba ay nakaupo, ang iba ay nakatayo, ang ilan ay nakatitig sa pader, at ang ilan ay nakababa ang ulo sa pagmumuni-muni. Parang sinusubukan nilang maramdaman ang isang bagay mula sa mga guhit sa pader. Ang ilan sa mga very high na naruroon ay tunay na nakakatakot. Kahit sa kanilang makapangyarihang lahi, maituturing silang top-class elites. Nagsimulang magsalita si Hansen, ngunit ipinakita ni Exquisite na manahimik siya. Maingat niyang inilagay ang daliri sa kanyang mga labi, at inutusan siyang obserbahan ang guhit.
Nang makita ni Hansen kung paano maingat na pinagmamasdan ni na Exquisite at Likir ang mga very high sa paligid, naisip niya na sinusubukan ng dalawang babae na huwag istorbohin ang kanilang kagalang-galang na elders. Nag-iingat sila upang hindi makaistorbo sa ibang tao sa pader o sirain ang kanilang konsentrasyon. Hindi nagsalita si Hansen. Lumapit na lamang siya para suriin ang mga guhit sa pader. Nananatili sa kanyang tabi sina Exquisite at Likir, pinagmamasdan din ang mga guhit ng maigi. Habang sinusubukan nilang intindihin ang mga guhit, binabantayan din nila ang iniisip ni Hansen. Sa pamamagitan ng pag-access sa pananaw at kaalaman ni Hansen, mas marami silang matututunan. Ngunit hindi para pagsamantalahan nila si Hansen. Sa huli, kung hindi siya naging silkworm ng very high, hindi niya makikita ang mga guhit sa pader na ito. Ang buong bundok ay natakpan ng mga guhit na nangangahulugang napakaraming dapat tanggapin. Gusto ni Hansen hanapin ang pinakaumpisa. Kapag nahanap niya ang simula, maaari niyang sundan ang mga guhit habang umuusad ito. Ngunit pagkatapos ng ilang paghahanap, hindi niya makita kung saan nagsimula ang guhit. Ang kakaibang artwork ay bagay na hindi maintindihan ni Hansen. Maraming abstract images ang tila pinagsama sa isang fluid mural na walang simula at walang wakas. Mahirap sabihin kung ano ang ibig sabihin nito. Kung hindi sobrang smooth at kamangha-mangha ang mga guhit, iisipin ni Hansen na ito ay random graffiti ng isang bata. Naramdaman ni Exquisite ang iniisip ni Hansen. Ibaba niya ang tinig at bumulong kay Hansen, walang nakakaalam kung saan nagsisimula ang guhit na ito, at walang nakakaalam ng kahulugan nito. Dapat magsimula ka sa pagsuri sa mga gasgas. Tumanggaw si Hansen nang hindi sumasagot. Wala siyang nakikitang malinaw na clue, kaya ginawa niya ang mungkahi ni Exquisite. Pinagtuunan niya ng pansin ang mga gasgas na makikita sa bato. Hindi masama ang isip ni Hansen kumpara sa ordinaryong deified elite. Matapos tingnan ang guhit ng ilang sandali, napagtanto niya na ito ay iginuhit gamit ang mga daliri ng isang tao. Ang isipan na naninirahan sa mga gasgas ay hindi rin agresibo. Hindi ito mga hiwa ng sandata, ngunit hindi rin eleganteng sulat gaya ng pen. Napakakakaiba nitong makita. Dapat ito ay finger mine, hulaan ni Hansen. Hindi siya sigurado ng todo. Bagaman hindi tiyak kung anong uri ng isipan ito, madaling makita na ang taong gumawa ng buong guhit ay may makapangyarihang kamalayan. Malakas ang isip ni Hansen, ngunit kumpara sa isip na gumawa ng mga gasgas, simple at mababa ang kanyang antas. Hindi nagmamadali si Hansen na intindihin ang isipan sa mga gasgas. Sinundan niya ang trail sa buong bundok. Una, gusto niyang makita ang guhit sa mas malawak na perspektibo. Pagkatapos, lalapit siya para suriin ang bawat guhit ng detalyado. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya makuha ang kabuuan ng anumang guhit. Wala siyang nakuha na clue. Kailangan niyang magsimula muli sa mga gasgas. Ang isip sa ukit ay iniwan ng very high na ginamit ang kanyang kapangyarihan sa pagguhit. Sa palagay ko, magkaiba ang mensahe ng guhit at ng mga gasgas. Ang pagbubunyag ng sikreto ng guhit ay hindi makakatulong sa pag-intindi sa isip na nakaukit sa bato. Ngunit wala namang inaasahan sa akin na ibunyag ang sikreto ng guhit. Kung mauunawaan ko ang kahulugan ng mga gasgas, sulit na ang lahat. Tumahimik si Hansen at nag-concentrate sa pag-intindi sa linya. Ang mga marka ay nagbigay sa kanya ng impresyon ng lumulutang na ulap, ngunit habang lumalim ang kanyang pagkaunawa, naisip niya ang isang unstoppable force. Nagbigay ito sa kanya ng pagnanais na sumisid sa lalim ng sariling damdamin. Parang isang taong mahilig sa pagbabasa ng libro na nakakita ng pinakaengganyong nobela. Naakit si Hansen at ayaw niyang iwan ang kwento kahit saglit. Gusto niyang patuloy na basahin at alamin kung ano ang susunod. Ang pangalawang impresyon na nakuha niya ay ang salitang, kakaiba. Bawat isip ay may tema. Sa Hansen's Under the Sky, halimbawa, ang tema ay lahat sa universo ay parang chess piece. Ngunit ang isip sa guhit na ito ay natatangi. Kung ilarawan ng ordinaryong isip, pwede itong parang puno, bundok, o ilog. Ngunit kung iyon ay ordinaryong isip, ang isip ng guhit na ito ay parang scroll na 10,000 milya ang haba. Bawat linya at kurba ay may ibang isip. Isang bahagi pwede maging bundok o tubig, isa pwede maging ulap o lupa, isa pwede maging pavilion o gusali. Isang kurba pwede maging bulaklak, ibon, insekto, o isda. Ang pagbabago ng mga isip ay humihila sa manunood ng mas malalim na hindi nila kayang itigil. Sa isang hakbang, pwede makita ni Hansen ang tatlong magkaibang eksena. Bawat linya at kurba ay puno ng kamangha-manghang ideya. Hindi niya mahuhulaan ang susunod na eksena. Hindi nakapagtataka na sinabi ni Exquisite na anumang nilalang na bumisita sa Ancient Wall ay makakakuha ng boost sa isip.
Ang isip sa pader na ito ay tila sumasaklaw sa lahat. Anumang nilalang na nagsasanay ng kapangyarihan o elemento ay makakahanap ng isip na akma sa kanilang Geno Arts. Kahit tinitingnan ni Hansen sa sariling mata, mahirap paniwalaan. Naisip ni Hansen kung gaano kagaling ang Very High Elder na ito para makagawa ng ganitong guhit ng mag-isa. Kung hindi kinumpirma ng Very High na isang tao lamang ang gumawa ng Ancient Wall Drawings, iisipin ni Hansen na gawa ito ng maraming tao. Paano magiging master ng napakaraming isip ang isang tao? Hindi ito makatwiran. Kahit na may matalas na isip at kahangahangang kakayahan sa pagkatuto si Hansen, iisang landas lamang ang kaya niyang tahakin. Hindi niya matutunan ang lahat ng kaalaman sa universo. Kung isang tao ang gumawa nito, napakahusay ng isip ng Very High Elder na iyon. Siya marahil ang pinakamatalino sa buong universo, bulong ni Hansen habang pinag-aaralan ang mga guhit. Patuloy na sinusuri ni Hansen ang mga guhit, isa-isa. Kahit hindi niya matutunan lahat, sapat na ang maramdaman ng iba't ibang isip para palawakin ang kanyang kaalaman. Tinutulungan siya nitong magkaroon ng bagong perspektibo. Habang nagpapatuloy siya, nakatanggap siya ng malaking gulat. Bumalik ang goosebump sa kanyang balat. Sobrang twisted at kakaiba ang isip na ito. Habang sinusuri, napagtanto ni Hansen na napakakomplikado nito. Lumulubog siya dito, na yumanig sa kanyang paniniwala sa sarili. Parang isang bagong graduate. Maraming malalaking kumpanya ang nagpadala ng imbitasyon. Sabi ng isa, halina sa kumpanya ko at maging abogado. Maraming benepisyo, malaki ang kikitain. Sabi ng isa, maging doktor sa kumpanya ko. Makikilala ka at tataas ang reputasyon mo. Lahat ay tila pinakamahusay at kaakit-akit. Ang bagong graduate, hinahatak sa maraming direksyon, madaling maliga sa sarili. Kabanata 2740. Ngunit sa kasong ito, ang mawala sa sarili ay hindi masama. Kapag hindi tiyak ang mga tao kung anong landas ang tatahakin sa kanilang buhay, pwede silang mawala sa guhit at pumili ng isip na makakatulong sa kanilang layunin. Para sa mga taong nagtatatag pa lamang ng sariling pagkakakilanlan, ang makahanap ng isip sa loob ng guhit na maaring ituring nilang sa kanila ay makakatulong sa hinaharap. Iba si Hansen. May sarili na siyang landas, at kung hayaang maimpluwensyahan siya ng isip ng guhit, mawawasak ang pinakapuso ng kanyang pagkatao. Pinilit ni Hansen na ipikit ang kanyang mga mata at takasan ang paghimasok ng isip na iyon, ngunit iba't ibang isipan ang bumangon laban sa kanya, sinusubukang ipatigil ang kanyang paningin sa guhit. Sa kabutihang palad, matatag ang kalooban ni Hansen. Nakayang ihiwalay ang kanyang tingin mula sa pader. Dahan-dahan niyang pinakalma ang kanyang isipan. Ang pagkakaroon ng kakayahang lumayo mula sa ancient wall sa isang subok lamang ay nagpapatunay na hindi masama ang iyong isip, sabi ng isang tinig sa tabi ni Hansen. Binuksan ni Hansen ang kanyang mga mata at tumingin sa nagsalita. Doon, nakita niya ang isang kalagitnaang lalaki na nakaupo sa isang bato. Tinitingnan siya ng lalaki. Ang hitsura at pananamit ng kalagitnaang lalaki ay medyo ordinaryo, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang presensya na humihila sa atensyon ni Hansen. Mahirap itong baliwalain. Nakikipag-usap ka ba sa akin? Tanong ni Hansen, nalilito, hindi alam kung sino ang lalaki. Labis siyang naengganyo sa guhit kaya nakalakad ng malayo. Nasa likod pa sina Exquisite at Likir, kaya wala ng ibang tao na maaaring kausap ng lalaki. Naengganyo rin sina Exquisite at Likir sa isip sa Ancient Wall. Sobrang nakatuon sila, kaya hindi nila namalaya na kinausap ni Hansen ng lalaki. Lubos silang nalunod sa isip ng Ancient Wall. Tumawa ang kalagitnaang lalaki at sinabi, maliban sa iyo, wala akong nakitang nakaabot rito sa kanilang unang subok. Tama. Sa huli, bihira ang mga henyo tulad ko, sagot ni Hansen, ngumiti habang hinahawakan ang kanyang ilong. Nagulat ang kalagitnaang lalaki, ngunit lumawak ang kanyang ngiti. Bumaba siya mula sa batong kinauupuan. Tumayo siya sa tabi ni Hansen, nakaharap sa Ancient Wall. Nakakaramdam ang Very High ng lahat. Kahit napakakomplikado at masalimuot ang universo, nararamdaman namin ang pinakapuso ng bawat bagay. Ngunit ang Ancient Wall ay narito na sa loob ng bilyong taon, at wala pang nakakaunawa ng misteryo nito. Alam mo ba kung bakit? Hindi ko alam kung bakit, mabilis na sagot ni Hansen. Kung hindi niya alam, walang silbi ang magpanggap. Rhetorical ang tanong ng lalaki. Tumango siya sa sagot ni Hansen at tumingin sa Ancient Wall. Itinuro niya ang isang partikular na simbolo at sinabi, ang dahilan kung bakit hindi maiintindihan ng iba ang mga sekreto nito ay dahil dito. Tiningnan ni Hansen kung saan itinuro ng lalaki, sinundan ang daliri niya sa isang simbolo na nakatago sa iba pa. May paalang na mata sa gitna ng simbolo, ngunit ang pupil ay parang yin-yang Tai Chi fish.
Ito ba ang mata ng Very High? Tanong ni Hansen, nagulat. Tumango ang lalaki at sinabi, napakakakaiba ng buong guhit. Walang nakakaalam kung ano ang sinusubukan nitong ipakita. Ang bahaging ito lamang ang malinaw. At ano ang ipinapakita nito? Ang mata ng Very High. Naiintindihan ito ng lahat, ngunit walang nakakaalam kung bakit may Very High dito. At walang nakakaalam ng koneksyon nito sa ibang bahagi ng guhit. Maaari mo itong gawing simula, ngunit walang nakakaalam ng tunay na kahulugan. Tiningnan ni Hansen ang mata ng Very High at ang paligid ng guhit. Totoo ngang kakaiba ang guhit at hindi niya maisip kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit kahit sino, hindi rin nila malalaman ang koneksyon ng mata ng Very High sa ibang bahagi ng guhit. Tumingin ang kalagitnaang lalaki kay Hansen. Bagamat walang nakakaunawa ng mga sikreto sa guhit na ito, hindi ibig sabihin na hindi ka matututo. Napaka-espesyal ng mata ng Very High sa guhit na ito. Ang kahulugan nito ay ganap na naiiba sa ibang marka. Kung titingnan mo ng mabuti, baka may matutunan ka tungkol dito. Paano mo sinasabi na naiiba ito? Tanong ni Hansen, hindi maintindihan dahil palaging nagbabago ang isip ng guhit. Bawat linya at curve sa napakalaking guhit ay natatangi. Paano mo masasabi na espesyal ang isang bahagi lamang? Tumahimik ang lalaki, saka sinabi, ang elder na ito ay henyo na halos kapantay ng leader. Pinag-igihan niya ang Very High sense. Nakakaramdam siya ng lahat sa mundo sa kanyang dibdib. Kaya niya nagawang iguhit ang guhit na sumasaklaw sa lahat. Kahit tila walang katapusan ang isip sa guhit na ito, ginawa ito gamit ang Very High sense. Ang isip na ito ay mula sa talento ng Very High Forget Love, Big Love, at Loveless. Makapangyarihan at detalyado ang isip, ngunit hindi kasama ang emosyon ng elder. Ang tanging natatanging bahagi ay ang mata ng Very High. Ginamit dito ang emosyon na direkta mula sa elder. Anong klaseng damdamin ang taglay nito? Tanong ni Hansen, puno ng kuryosidad. Kung naabot ng elder ang tunay na god level ng Very High sense, halos nagtagumpay siya sa Sky at Men combined together. Malapit na siyang magkaisa sa universo. Halos walang emosyon si Exquisite, at ang lalaki ay nakapag-practice ng Very High sense na lampas sa kakayahan ni Exquisite. Mahirap isipin kung anong emosyon kaya ng tao na iyon. Maaaring ganap siyang walang emosyon. Kung nakatipid siya ng kakayahang makaramdam, talagang mapapahanga si Hansen. Hindi ko masabi. Kung gusto mong malaman, tingnan mo mismo, sabi ng lalaki, tumawa. Nakakit ang kuryosidad ni Hansen. Gusto niyang suriin ang isip ng Very High Mark. Bigla, naisip ni Hansen ang isang bagay. Lumiko siya at tinanong ang lalaki, ano kaya ang pangalan mo? Inisip ni Hansen na maaaring hindi pa na-practice ng lalaki ang Very High sense, ngunit kahit ganoon, maraming elites ang Very High na gaya niya. Kaya nilang mag-practice ng Geno Art sa mas mataas na antas kaysa sa ibang lahi. Lizzie, sagot ng lalaki na tila walang abala sa tanong. Salamat sa tip, yumuko si Hansen at ibinalik ang pansin sa mata ng Very High. Ngayon, naramdaman ni Hansen ang malakas na hatik ng isip ng marka. Tulad ng sinabi ni Lizzie, naiiba ang isip sa bahaging ito kumpara sa ibang bahagi ng guhit. Nang nakatingin siya, nagtataka kung paano niya ito hindi napansin dati. Maliwanag ang kaibahan ng kahulugan ng mata at ng ibang bahagi ng guhit. Nakatingin si Hansen sa Very High Mark, nakapirmi ang katawan. Parang bahagi siya ng tanawin. Hindi man lang siya kumurap. Hindi nagtagal, biglang pumutok ang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi siya kumilos, ngunit patuloy na nakatingin sa mata habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Basang-basa ang kanyang damit, nanatili siyang nakatayo, tinitingnan ang mata ng Very High sa pader nang hindi kumukurap. Pagkatapos, natuyo ang mga mata ni Hansen. Sunod, nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang mga mata. Damaloy ang pulang luha, gumuhit ng dalawang guhit sa kanyang mga pisngi.